Sa pag-draw ng ridge, dito papasok si tinatawag natin na assist line. So, ano ba yung purpose ni assist line? Si assist line, it is an imaginary line, okay? It will serve as an anchor point or it will serve as a guide for us to anchor our panels, okay? So, let me adjust, medyo tabingin. Slight adjustment lang. Okay. So, first, press 9. Yun yung shortcut ni assist line, press 9. 9, 9. 9, and then, start from here. Sa pag-draw ng assist line, guys, you need to copy the direction. Okay? Hindi pwede mag-freehand. Walang freehand. Yung freehand natin dito is panels lang. Pero pag assist line na yung pinag-uusapan, dapat may pinapollow tayong direction. It can be vertical. For example, dito. So, it can be vertical, pababa, or it can be horizontal. No? So, whichever direction you choose, make sure na makopy natin yung direction ng base or ng wall. Okay? So, next, like that, puntang ibaba. Okay, so as you can see, wala pa. Broken lines. Bakit broken lines? Kasi, meron tayong 3D view dito, no? So, sa 3D view, makikita natin yung actual 3D structure ng building. So, sa pag-access ng 3D view, make sure na naka-W kayo. Tapos, yung mouse ninyo is nasa on top of the target building. And then just hold yung center click and then you rotate. Okay? Yan yung 3D view natin. Kung wala kayong center click, yung parang mouse wheel ba? Kung wala kayong center click, you can use, you can hold control. Okay? So, same function lang sila, no? Kung wala kayong center click. And then, to reset, just press 0 para ma-reset siya. Okay? So, after nito, as you can see, yung assist line natin is nasa ibaba pa. No? Hindi pa siya natin kasi na-match. So, proceed tayo sa right. And then, just drag to its proper location. Yan. So, sa pag-drag, guys, basta tama yung paglagay nyo ng location niya, hindi niyan aalis, hindi niyan pwede ma-left and right. So, up, down lang yan. Okay? So, hindi kayo magkakamali. Kung mali yung paglagay niyo dito, I mean, mali yung location ng tawag doon, ng assist line nyo sa right, malamang, tabla yung assist line nyo dito sa left. Okay? So, let's see. Feeling ko kulang eh. So, let's add. Yan. And so, meron na tayong guide or assist line sa top ridge. Next, we will draw our panels. Sa pagdraw ng panels, we just use S, okay? So, start from here. You can draw in 3D mode or you can draw in 2D mode. Kaya bahala ko na yung gusto nyo. Okay, so may mga benefits din kasi yan. Sa 3D mode, mas madali ka makakapag-snap. Okay, especially sa mga areas na medyo natatabunan yung mga panels. Yung downside lang is hindi nyo nakikita yung panels. Pero ako guys, I prefer drawing in 3D mode. Mas madali kasi nakakapag-snap. So sa pag-draw, ganyan lang. S2 lang. Yan. Next is dito tayo. Red. Ay, so medyo malayo. Meaning, mali yung base ko. Let me try again. And then, pwede kayo mag-repair tool dito. At least parallel siya, di ba? Drag the base. So, let's see. Yan. Again, draw the ridge. Location. Matching. Draw the panels, like so. And let's proceed dito. So hanggang dito lang siya. Pero, kuha tayo ng direction pa itaas. Pwede kayong maglagay ng assist line, okay, to serve as a guide. Sa mga newbies dyan, pwede. Take note yung assist line nyo guys, walang limit yan. No? Unlimited yan. So you can abuse it, kayo bahala. Kung dito, pwede nyo din idiretso. Pero huwag kayo mag-freehand. Kumuha kayo ng direction. Okay, baba, para straight. Okay. So na-notice nyo, kulay red. Bakit red? Sino yung may idea bakit red? Dito, kita nyo wala namang red. Dito, red siya. So, anyone, may idea kung bakit red siya?
Okay, very good. Hindi pa siya close. Okay, oh. It's either hindi siya close or hindi nakasnap ng maayos. Okay, so pag may red yung gawa nyo guys, matik mali yan. Hindi yan pwede na may red. Okay? So dito, pag nag-check tayo, as you can see, orange. Meaning flat. So, close natin yan. Close natin to. And, as you've noticed, purple. Purple meaning, hindi siya straight with your sidewall. Okay? So guys, hindi to pwede. Dapat, yung wall sa itaas, it needs to be straight or it needs to be parallel also with your sidewall. Yung base natin. Diba? So dapat, ayusin natin to. So how to fix this one? We just need to group, okay? So select one panel. So unlike sa ginagawa natin sa building repair, ay, wait lang. Is it on? Nag-stop po sa akin. Sa akin lang po ba? May pinuntahan po si sir. Babalik lang daw. Wait lang daw. Sorry, may Shopee kasi. Okay na. So let's continue. Oh, so dito, we need to group. Okay, sa pag-group guys, ito yung tabang procedure kung paano mag-group. Hindi nyo pwedeng i-highlight lahat kasi minsan pag nag-highlight kayo, may mga na tawag doon, nai-include na mga building. So yung nagkaka-topology issues. Sa pag-group guys, you just need to select one panel and then press 4. And then pag nawala yan, yung target building nyo, tama yung pag-group ninyo. You just need to press J or F4 to use the auto-fix function. Ito yung panibagong tool natin sa rooftop, si AutoFix. As you can see, si AI na yung nag-ayos. Minsan sa mga small red panels, kaya yung ayusin ni AutoFix. Okay? Ito yung maganda ngayon. Unlike before, wala kaming AutoFix. So dito, again, just select one panel, press 4 to group, and then press F4. So si AutoFix, si AutoFix na yung mag-aayos ng panels. So, as you can see, nawala yung purple, naging straight na siya. Okay? So let's continue dito. Dito tayo. So sa pag-connect guys ng panel, okay, as you can see connected siya, di ba? We just need to add a ridge dito. Kung saan yung point na nag-meet sila dito. Diretso. Space. So as you can see sa kabila, matik na yan. O, tabingi. Kung tabingi, then ulitin nyo. Walang problema. Huwag niyong pilitin guys kung tabingi. Kung early pa lang nakikita niyo na tabingi siya or hindi tama yung position, ulitin niyo na. Huwag niyo hintayin na matapos tapos nakita niyo mali. So medyo although madali lang siyang ayusin, pero at least kung early pa lang nakita niyo na, hindi niyo na kailangan ulitin yung gawa ninyo, di ba? So as you can see sa right, hindi na tayo nag-adjust. Di ba? Unlike before, unlike kanina, dito nag-adjust pa tayo eh. Dito wala na. Because, nag-connect na tayo dito. So make sure guys, sa pag-connect,
na nag-highlight yung panel. So like, for example, magko-connect tayo dito, i-hover nyo lang yung mouse, wait nyo na mag-highlight, and then, na-delete ko yung extra. Again, na-delete ko yung base. Kuha ng direction hanggang dito. And then, meron na tayong bridge. Connected na siya. So, all we need to do is to just draw our panels like so. So, minadali ko. Pag minadali nyo guys sa pagdraw ng panels, ito yung mangyayari. So, may mga times talaga na hindi siya mag-snap. So, wala namang problema. You just need to redraw. Okay? If ma-notice niyo na hindi ayaw talaga mag-snap, then maybe yung base nyo is hindi naka-right angle. So, kaya ko nga sinabi na dapat, pag nag-draw kayo ng base, dapat naka-right angle talaga siya. Pag hindi yan naka-right angle, yung bottom nyo, hindi yan mag-snap. So, i-close na lang natin. And lastly, we need to delete this part right here. Hindi to pwede guys na pag-click natin, may extra panel sa loob. Di ba? So, normally, yung mangyayari is i-delete natin to, yung part na nasa likod. So, paano natin yan i-delete? Kasi dapat pag-click natin yan, pag-click natin ng panel na to, yung itsura niya is magiging ganyan lang siya. Oh. Yan, ganyan dapat. Yung mga extra surfaces yung nasa loob, we need to delete that. Okay, we need to delete them. Hindi pwede na hindi yan naka-delete. So, again, dito ulit papasok si AutoFix. All we need to do is to just group the building. Okay? Pwede niyong i-late yung AutoFix. Pero ako, I prefer na ito kasi yung workflow ko. So, ito yung tinuturo ko. Kasi pag nag-draw ako, guys, hindi ko dinodraw ng buo agad. Section by section. Yung problema kasi pag dino mo agad, okay lang kung, let's say, sobrang expert mo na. Yung problema kasi pag i-draw mo agad, pag nagkamali ka na sa, for example, may mali ka dito, hindi mo lang pinansin, tinapos mo. So baka yung possibility kasi dyan is baka ulitin mo. So ako, actually, pag nag-draw ako, especially pag complicated yung building, section by section ako pag-draw. Okay, wala naman yung problema. So dito, just need to group, and then F4 again, para makat siya. So si AI na lang yung bahala dyan. Si AI na yung bahala mag-cut. So if you select this panel, kita nyo, nakakat na. Wala na yung panel sa loob, guys. O, pag hinata ko yung panel dyan, wala kang makiklik sa loob. Yung base makiklik mo. Pero yung panel, wala na. Okay? Yan yung maganda kay AutoFix. So, two of the most common tools na gagamitin natin is AutoFix and then MTool. Si MTool, ituturo ko yan mamaya. So, let's proceed dito. Press 9 again. Mag-add tayo ng tinatawag natin na assist line. Tabingi, ulitin natin. Okay, so parang goods naman, no? Slight adjustment. Yan. And then let's capture the panel. And lastly, ito. I-close natin yan. So purple, hindi siya flat. So again, ito din, need nating i-cut yung nasa likod. So again, select 4 and then F4 para mag-function si AutoFix. Okay. So dito, na-cut natin yung nasa likod. Pero sa part na to, hindi gumana yung AutoFix. Minsan kasi may mga ganitong cases, guys, no? Na hindi talaga siya maayos ni AutoFix. So dito papasok si manual fix, no? Si S W SY. Shift Y pala, sorry. Shift Y para ayusin yung panel. So again, Shift Y tayo. Yun, kita nyo, nag-iba? Ulitin ko Kung hindi gumana si AutoFix, then we need to manually fix the panel using Shift tapos Y. Again. Yun, kita nyo nag-iba? So, yeah. Yun. Naging straight na siya. So, basically, that is it. And lastly, we need to capture the corner. Okay? Ito yung bago. Ito din yung bago ngayon. Corner, ito siya. So, let me draw a simple explanation.
So let's say ito yung bahay, di ba? Ito yung sinatawag natin na corner. So kung saan yung actual location ng wall at saka before siya location ng wall sa loob ng roof. Okay? Kasi normally ganito talaga yung itsura nila. Because ayusin ko lang yung drawings. Yan. May space talaga yan dito para hindi agad tamaan ng ulan yung mga walls ninyo. So doon papasok si corner. Sa pag-draw ng corner, gagamitin pa rin natin si assist line. Press 9. Yung sa left side, guys, is yung location or visual location kung saan nakikita natin yung corner. So let's say hanggang dyan siya. Yan. Next is sa right, yung actual location na mismo ng corner. Sa pag-draw ng corner, guys, I suggest piliin nyo yung view na similar, pareho ng orientation. So dito, ito yung pipiliin ko. So meron na tayong corner dito. So next is, i-insert natin ngayon sa loob. Again, yung mga corners natin dapat naka-inserted, di ba? Not unless kung yung buildings ay simento. Kung simento, normally, wala na yan. Yung corners niya, flat na lang, no? So, dito, sa documents, meron tayong corner guide. Okay? You just need to read, you just need to check kung ano yung tamang paglagay ng corner. So, dito. Ipapasok natin ngayon yan. And then, as you can see, nawala. Okay? Huwag kayong magpanik. Press na lang yung Q. Okay? Pag broken lines, it means nasa loob na siya. Pag i-check natin yung 3D mode, nasa loob na yan. Okay? So, we just need to capture the corner using yung hotkey ni corner is, I think, I. Oo, I. Kung hindi nyo makita, ito siya. Take note, guys. All buildings should have corners. Hindi pwedeng wala. Kahit shed pa yan, kailangan ng corners. Okay? So, dito, press I. And then just capture it like so. And lastly, ganito siya. And don't forget, select one panel, 4, and then, sorry. Tama, yun na. So, all you need to do is select 4 and then F4. Okay na to. So, nagawa na natin yung first building. Okay? So, ito lang yung pinaka-basic, guys. Ito actually, sa actual project natin, more on repair na tayo. So, kahit hindi nyo na kailangan kahit yung corners pre-made na. So, dumadaan lang tayo dito sa tinatawag natin na training or sa mga fresh task or sa new creation because there are times talaga na kailangan natin i-redraw yung building. Kasi nga hindi natin ma-fix using AutoFix, hindi natin ma-fix using M-Tool, hindi natin ma-fix na mga file na lang na anong term na i-delete lang yung panel, tapos recapture, mga ganun. May mga times talaga hindi siya gagana. So that is why na pinapractice kayo to draw from the ground up para at least may idea kayo kung ano yung gagawin. No? If ever maka-encounter kayo ng building na hindi kayang ayusin ni M or ni AutoFix. Okay? So let's see questions. Questions. Nawala. Ano yung nawala, guys? Gagawin mo din. Good afternoon, good afternoon. Sir, hindi siya recording, guys, pero I have a similar meeting, no? Na ganito din yung ginawa namin. So actually every meeting, ito lang naman yung ginagawa ko, introduction saka how to fix your PVs, how to draw properly. Puro resi lang. Hindi, may mga big buildings. Repair na. Siguro after nito kasi may previous tab kami na ginawa na hindi natapos, yun puro new creation yun. Mas mataas yung rate nun. Paano malalaman kung nakasnap? So sa first pa lang, guys, dapat nakasnap na eh. Dito, sa pag-draw nyo ng assist line, yan, dapat nakasnap na sa pag-draw nyo pa lang ng line. Kita nyo nag-highlight. Hindi pwedeng hindi mag-snap yung corner niyo.
Tapos i-insert na lang natin sa kabila. Okay? So, undo ko na lang kasi nagawa ko na eh. Next, dito tayo. So, eto, magandang example kasi meron tayong mga attachments like so. Meron tayong chimney. Guys, take note sa kailangan na din natin i-capture yung chimneys. Okay? Tapos, i-demo din natin yung assist line. Okay? Kung paano, assist line. Yung eaves, no? Demo din natin. Demo ko din mamaya yung M-tool. Okay? So, siguro mga 30 minutes tapos na tayo. How many buildings? Yun lang yung hindi ko alam, guys. Actually, si Sir Paul na lang bahala mag-announce or si Sir Noe. Okay? Siya na lang bahala mag-announce sa benchmark natin. Pero sa corner yung madaming nagkakadikit-dikit na building. Actually, eto. Normally, sa isang building, kailangan na natin ng isang corner. Okay? Normally. Pero, sa case na ganito, sa example natin dito. As you can see, meron na siyang second floor na separated from the ground floor. Ito siya. Ito yung ground eh. So, yung second floor natin naging separated na siya. So, that is the time na kailangan natin lagyan ng panibagong corner. Okay? Dito, teka. Kuha ko ng example. Yan, ito. So, ito hindi na kailangan lagyan ng second corner. So, kahit isa lang nga, no? Dito sa example, as you can see, isa lang yung corner. Because, same lang naman sila ng corner. Pero kung may second floor dito, that's the time na kailangan sa natin lagyan ng second corner. So, same lang yan dito. Sa task na ginawa natin dito siya. So, hanap tayo ng magandang view. Eto. Let's see. So, as you can see, nakapatong na siya. So, we need to put another corner dito. Okay lang kahit isa, no? Hindi na kailangan lagyan ng isa. Dito, pwede tayo maglagay ng isa, okay? Tapos, isa dito. Medyo, ito malayo na eh. Mali ito. Mali yung paglagay ng corner. Sa paglagay ng corner, guys, baka yung iba, maka-corner lang okay na. Kailangan talaga natin i-follow yung actual location ng wall mismo. So, eto, kahit tatlong corners yung requirement dito. Isa dito, tapos isa sa main building, tapos isa dito. Okay? Eto, flat lang to eh. Kasi nga, nag-meet naman yung wall sa actual building. So, flat lang siya. Okay? So, eto tama, eto mali. Kita nyo? Mali yung paglagay ng corner. Naka-insert na sa buong bahay. So, you should be careful with this. Eto, mali din. Maya, pan natin yan. So, dito muna tayo. Next building. So, again, capture the base. Make sure na parallel. So, proceed to matching. Drag the wall. Okay, so meron na tayong base. Di ba? Madali lang. Bilis lang. So, let's proceed to this one, yung ridge. 9. Okay, so parang tama naman. Proceed to panels. So, kuha lang tayo guys ng assist line. Kuha lang tayo ng guide. Punta dito. Next. And let's lock or close the panels. So, after dito, di ba purple? So, again, we need to group F4. Press, 4 and then F4 para ma-straighten yung panels. Yun. So, straighten yung panels natin. And let's proceed to this one. So, I think, connected lang siya dito sa itaas. So, let's connect using 9. Assist line. Hanggang dito. Okay, so parang tama naman. Draw the panels. S. And then close. And again, lastly, kailangan nating i-cut or i-trim. Di ba? Yung panel sa likod nito. And then dito, kailangan natin i-straighten. So select one panel, 4, and then F4. Okay? So,
although let's say medyo matrabaho siya guys, no, you frequently use F4, pero hindi naman siya mahirap. Tapos yun nga, mas may iwasan natin yung malaking problema later, no? Kaysa i-wait mo na matapos yung buong tawag doon. Not unless kung expert ka na, okay lang naman na tapusin mo yung buong building or buong target mo bago ka mag-F4. Pero kung newbie ka pa lang naman, practice lang muna. So dito tayo. Maglalagay tayo ng assist line, make sure na connected, na mag-highlight, kuha ng direction. Stop. Check. You always use your right as reference, ha, kung tama. So, okay. So, parang goods naman. And lock. Okay, purple. Next, dito tayo. So, ang daming nahihirapan dito, guys. Actually, kung ano yung ginawa natin sa mga ganito, same lang naman. Yung pinagkaiba lang is mayroon sa ibaba. So, mag-a-add lang naman tayo ng assist line dyan. So, unahin muna natin yung top. Diretso. Okay, parang goods naman. Next is yung bottom. Yung eto siya. So, same procedure lang naman. Yung pinagkaiba lang is ililiko lang natin yung assist line. So, dito, make sure na mag-highlight. Diretso. And then, just change the direction. Diyan. And mag-snap lang yan, guys. Okay? Mag-snap lang yan sa panel. Kasi dito, naka-snap na tayo eh. So, hindi naman nagbago yung height. So, mag-snap lang siya. So, meron na tayo, pag nag-3D mode tayo, meron na tayong guide. So, let's draw the panels. 1, 2, 3. Okay. Okay, purple pa yan. Next is yung base. Take note guys, hindi pwedeng floating. Okay? Pag floating, dapat may base talaga. Hindi to pwede. So, sa pag-draw ng base, kahit i-direction na natin, okay na. Hindi na kailangan maglagay ng assist line. No? Kasi magkuklose lang naman siya ng kusa. So, dito, lagay tayo ng panels. 1, 2. Kuha ulit ang direction pa ibaba. Magsasnap lang yan. Diba? So, same procedure sa kabila. 1, 2. Sorry. 1, 2. Kuha ng direction pa ibaba. Ayaw mag-highlight ulit. Yan. Magsasnap lang yan. Kita niya. And meron na tayong sa gilid. And last but not the least, yung front panel. Okay? And group. Use F4 para maayos yung mga purple na yan. And meron na tayong building. So check natin to, yung panel. As you can see, nakakat na siya. Diba? So dapat nakakat. Hindi pwedeng hindi nakakat or na-trim yung extra panel sa likod. Okay? So guys, pa-mute ng mic. May naka-on yung mic. Ma'am April. Saan ako paano gamitin yung i-demo ko yan, Primo. Don't worry. Online docs. Sorry, hindi ko nakikita yung chat ha. Balikan ko muna yung chat. Access sa link. Okay. Kaya pala yung corner kasi kahit one corner lang, no? Basta walang big difference, okay na yan. Walang problema. Normally, sa actual task natin, si AI na lang yung naglalagay eh. So, hindi na kailangan i-ikwan yan. Not unless kung kailangan natin mag-draw from the ground up, at least alam nyo kung paano i-draw. Sir, kailan po ulit tayo mag-training ng 3D ref na late po kasi ako pasok na wala ako. Maybe tomorrow. Kaso yung schedule ko tomorrow is for our international people. So, kailangan din natin silang tulungan. No? So, yun nga lang, medyo matigas din minsan. Pero, sige lang, kaya nila yan. By time mamaya. I-demo ko yan mamaya. Pasado na. Yung offline, kung sino makapag-provide ng offline, guys, please, tawag doon. Send na lang ng link. I think may training video. Kasi hindi ko na maalala kung saan ko yung link eh. I think may nagawa ako kung paano i-access. Hindi ko lang maalala kung saan yung link. Chimney. Yes, chimney. I-draw natin yung chimney.
Ah, sir, sa pag-repair naman ng red lines using 8. Wala naman 8 tool. Yung 8 tool kasi natin yan is phase split. Okay? So si AutoFix na lang, same lang sila ng function. Pwede. Arcadio. Teka lang. Pwede i-share yung, hindi ba ako naka-share screen? Sige. Go ahead. Bilisan lang natin kasi yun nga, para, Sige, sir. Excuse me. sige. Go ahead. Okay. Kasi kagabi pa po ito, tapos ko na pong map 1 eh. Hindi ko masubmit. Kita po? Sorry Sige. Tapos na siya eh. Pulado naman yan, ang daming pula oh. Saan, sir? Sa kabila, check mo yung kabila, yung right mo. Right image mo, ang daming pula sa ibaba. Ay, hindi ba pulado? Parang pulado. Sige, try mo submit nga. Sir, Alt-R. Wala po nangyayari, pero submit ko po. Ito nga po, yung lumalabas po lagi. Okay. So, yung function kasi ng Alt-R mo, may mga instances talaga na ang function ng Alt-R is iba. So, press mo muna F7. Ito, F7, sir. Lumalabas po. Yan naman. Okay. Punta ka, i-click mo dyan yung show, hindi ko makita eh. Ito, show. Yan, click mo yan. Okay, hindi naka-check. Hindi kasi yung Alt-R mo, iba yung function. Okay. So, yun yung nangyayari. So, you have to manually click dyan. Try mo ulit submit. Bilis ko lang ba ito? Try mo ulit submit. Goods na yan. Yung sir, Po. Okay na. Dapat tapos na ang mga ito siguro. Yun. Sige, sir. Sige. Training task. Okay. Bakit pa dami daw pa? Sige. Okay, continue. Naman po. Opo. Sige, sa story. Okay. Continue ko na yung training. So, stop ko na po sa akin. Thank you, salamat. So, let's proceed na guys sa chimney. No? Kailangan natin i-capture yung chimney. So guys, ang dami din nalilito dito sa pag-capture ng chimney. Yung problema kasi nila is kina-capture nila directly from the panel. So yung ginagawa nila para madali, ginaganyan na lang nila, which is wrong. Kasi pag diniretso natin yan, okay, kung ano yung orientation, kung ano yung shape ng roof, ipa-follow niya. Pag nag-3D mode tayo, naka-slope din yung chimney, which is wrong. Diba? So yung proper way to draw your chimneys is to draw it separately from the main building. So gaganyanin natin yan. Okay lang kahit tabingi, walang problema. Adjust naman natin yan mamaya. Drag the wall. And then, drag to its proper location. Okay lang yan kahit mali. No? So dito, select natin to. Saka tayo mag-a-adjust. Okay, adjust natin yan. Then, we need to make sure na yung wall ni chimney is malapit sa main building. Okay, so drag natin konti. Para hindi na tayo mag-adjust, si AutoFix na yung mag-a-adjust. Kasi kailangan natin itong as you can see, merong slight difference, no? Kailangan natin kasing i-insert, hindi pwedeng nakaganyan yung itsura niya. Nakaganyan lang yung chimney. Like this one, in-insert natin siya, di ba? May butas sa likod. So same with the chimney. Same lang sila ng principle. So all you need to do is to just group 4 and then F4. So check natin yung, kita nyo, nag-iba yung, nag-save na sila ng wall ng main building. Guys, yung wall ng chimney dapat similar sa main building. So pag naglagay kayo ng chimney, please try your best na at least medyo malapit, hindi masyadong malaki yung discrepancy. Pag masyado kasing malaki yung discrepancy ng chimney at yung main building, hindi nagpa-function si AutoFix. Kailangan niya pang i-fix manually. Pero kung malapit na siya, kumakagat si AutoFix, siya na mismo yung nag-aayos. So lastly, all we need to do is to just draw our corners, insert, and
Capture it like so. Medyo malalim. Just. And yun. All you need to do is to just group and then use autofix. Ay, sorry. And meron na tayong main building. Meron na tayong, nagawa na natin yung target building. Take note sa pag-label, nakalimutan ko. Actually guys, ito, sorry Ito dapat actually yung first na tinuturo ko sa inyo eh. Sa pag-draw, always check your target building, okay? Kung ano yung sinasabi dito sa project type guys, yun lang yung gawin ninyo. So, di ba, like I said before, meron tayong mga repair task, okay? May mga repair task tayo. So, if we check, ay, puro new creation to eh. Ito actually, ito yung mga yung nakuha ko, ito yung new creation lahat. So, may mga maps na medyo madami-dami yung building, pero wala, requirement talaga natin yan. Pero pag nakuha nyo na, madali na lang yan, guys. So, may mga task tayo na kailangan na natin ayusin yung Eve. You just need to fix the wall. You just need to draw the corners, things like that. I think mga 6. So, madali na lang siyang tapusin. Pero still, you need to check kung ano yung nakalagay sa project time. And there were people na hindi nagbabasa or hindi nag-check ng target building. So, to check your target building, click nyo lang to. So, kung ano yung may ilaw or ano yung nagkukula, yun lang. Okay? Dito kasi, sa first task natin, ito lang yung dalawa yung gagawin natin. Pero since yung iba, hindi nag-check ng target building, yung ending, lahat ng ito kinapture nila, which is a waste of time. Kasi ipapadelete lang naman. So same with this task. Lahat ng ito iba kinapture nila, which was a waste of time. Although hindi naman mali, pero why would you waste time, di ba? Kung hindi naman pinapakapture sa inyo. Dito, yung kailangan natin i-capture is yung, ito lang sila. Ito guys, actually, ito yung pinakamahirap eh. Pag nakuha nyo to, madali na lang lahat ng building sa inyo. Okay, promise yan. So, let's proceed to M-Tool. Okay. M-Tool. Ano yung function ni M-Tool? So, yan yung pinakamagong tool natin. So, sige, let's make a scenario. Oh, mali. Sobra na to. Okay. So, may mga times, guys, pag nakapull kayo ng task, ito yung itsura, hindi siya perfect. Sa training, hindi ko ito palulusot. Pero there are times kasi na may mga kailangan lang natin to make slight adjustments. So to fix that, we will use the M tool. So ano ba yung purpose ng M tool? Okay, so if you check the docs guys, andito sa basic tools and functions. May specific video talaga na para sa kanya. No, ginawan ko siya talaga para at least magamit or ma-explain natin na maayos. Alam. Saan na siya? Pen tool. Ito, M tool. Nandito siya. Hanapin niya lang. Ha? So dito, hindi na natin kailangan mag-redraw. So, gagamitin natin si M tool. Yung purpose ni M tool, guys, is hindi na natin kailangan mag-delete and then redraw. Okay? So, unlike before, na we need to delete everything. Kasi, yun nga, mali, di ba? So, dito, press lang natin yung M. Malalaman nyo na nyo, guys, kung naka-M na kayo because yung border ninyo ay nagiging yellow. So, we just need to select one corner, like so. Tapos, just drag to your desired location. Okay? Sa pag-drag, guys, dahan-dahanin nyo lang. Kasi minsan hindi yan kakagat. So sa pag-drag, dahan-dahan lang. So, pixel by pixel. Huwag nyo biglain. So, pag okay na kayo dito, let's proceed to dito naman. No. Adjust lang. So, dito naman. Yan. Okay? So, in that way, hindi na natin kailangan ulitin yung pag-draw. Okay? Kung hindi kayo satisfied, you can just adjust it multiple times hanggang sa makuha nyo yung desired location or desired shape na gusto nyo. Okay? So, hindi natin makuha because yung view natin is
natatabunan. So let's select other views. Try natin kung kaya natin ayusin using M2 lang. Select this one. Try natin kung kaya. So M. Drag. Okay. So dito, baba natin to. Adjust. And then adjust. Okay, so naayos natin using M tool, di ba? No need to delete and then redraw. Yan yung maganda ngayon dito guys sa M tool na yan. Okay? So yun yung gagamitin natin, AutoFix and M tool. Meron din tayong N tool. Okay? Sa N tool, pero I don't think gagamitin natin dito. So you just check na lang nyo dito sa documents natin. Meron ako ditong para sa N tool na tinatawag. So set constraint yung tawag dyan ha. So guys, questions about sa N tool? Do you have questions about sa N tool? M tool, sorry. Oo, actually, sige, explain ko na lang yan guys, no? Yung tinatawag natin na set constraint yung N. Iba yung function ni N, yung M, di ba? Kanina yung M is dito, dot by dot. Yung M naman, yung N, for example, meron kayong corner or meron kayong panel na hindi maayos-ayos. Okay? Kahit anong snap nyo, ayaw gumana. Normally, nangyayari yan kung yung base nyo tabingi or hindi parallel yung base niyo. So, to use N tool, we just press N. Tapos, teka lang. Basically, yung function ni N is he will force this panel para ma-close to, no? Kung let's say ayaw gumana ng snapping, bumalik. Let's say kahit anong gawin nyo, ayaw mag-snap or naka-red talaga. So let's say dito siya. So we will force this panel para ma-close dito, magdikit sila, no? So ngayon yung gagawin natin is we need to add a dot para may anchor point tayo dito. Mag-add tayo ng dot para hahatakin niya. Yung mangyari is this one will be forced to connect with this one. May mga times talaga guys na ayaw siya mag-snap eh. So dito papasok si N tool. So press natin yung N. Tapos select tayo ng corner na kung saan yun yung magiging snapping point. Okay? Kailangan siya nating i-anchor. So press natin yung 0, meaning yan hindi na siya aalis. Okay? So hanapin natin yung, eto yung dot, press Y, and then press Y, and then paste. Okay? So ulitin natin yung procedure. Bakit kailangan mag-0? Or, bakit kailangan mag-O? Okay? Bakit kailangan mag-O? Yung purpose ni O guys, kasi minsan pag hindi ka nag-O, hindi mo siya na-constrain, yung tendency nila, is magmi-meet sila halfway. Magaganyan sila. Yan, dyan sila magmi-meet sa gitna, dito. Kung hindi naka-constrain to, dito sila magmi-meet sa gitna. So dapat, i-anchor natin to. Meaning to say, kahit anong edit ng gagawin, kahit anong panghatak yung gagawin natin, hindi na to mag-aalis. Naka-anchor na siya. So dito, select na lang tayo ng target. Ito siya, press natin yung Y, and then yung Y, tapos space. So magko-connect na sila, magko-converge na sila. So yun yung function ni N tool, okay? Kung medyo mabilis, balikan nyo lang yung recording ko, okay? So kung hindi kayo feeling nyo hindi kayo satisfied, you can adjust. No? Yan yung maganda sa mga tools natin ngayon. Okay? So copy na yung N saka yung M. Okay, so far goods na. Let's proceed sa attachments. Ito yung final. Okay, sa attachments na lang tayo. So sa attachments, we have documents there also, no? So explanation, explaining kung ano yung purpose ng attachment. Teka lang. Dito siya. So basically guys, si attachments, yan yung mga extra na roof panels na nakikita natin. So hindi siya
or different material from the main building. Okay? So, teka lang. Ito siya. Ito yung tinatawag natin na attachments. Okay? As you can see, iba yung material niya sa main building. Okay? So, it might be iba lang kulay nila eh. Pwedeng basta hindi siya different material from the main building. Pero and also guys, ito. And also our attachments, meron silang we have two types of attachments dito. So sa two types of attachments na yan, meron tayong tinatawag na attach, wala siyang support sa ibaba. Normally yan guys, makikita mo yan sa mga windows, okay? Nakalutang lang siya. Tapos meron tayong independent. Independent meaning meron siyang support sa ibaba like so. Kita niyo mga pillars? Yan yung tinatawag natin na independent. So don't be confused with the two. Ito siya. Pag sinasabi nating independent, okay? Meron siyang walls, meron siyang support sa ibaba. Okay? Tapos yung attachment na naka-attach lang, wala siyang support. Pero there are meron tayong ang tawag dito exemptions sa rules, okay? Let's say ito different material, okay? Different material siya. Pero kung yung nakikita nyo sa ibaba is puro closed wall, okay? Pader or wala kayong nakikitang pillars, then this part should be tagged as building. Okay? Kung walls na sirado, na close talaga yung area, dapat tag siya as building. And ito pa yung isang exemption dyan. If, ito. So, andito sa basic tools and functions. If the material of the extension is similar to the material of the main building, such as this one, kita niya kung same sila ng material. Kung similar sila ng material, regardless kung yung ibaba niya is pillars, dapat this part should be tagged as building. May mga buildings din na yung nasa likod nila is hindi natin nakikita. So eto siya. Dito. So hindi natin masabi kung ano yung material niya, di ba? Since natatabo na ng shadow. Pwedeng attachment siya, pwedeng part of the main building kung same sila ng material. Pero kasi dito hindi natin alam, hindi natin masabi kung ano. So that is why sa mga ganitong cases, this should be tagged as building by default. Pero kung kita talaga na iba yung material na, for example, kulay black siya, then since pillars yung nasa ibaba, then it should be tagged as attachments. Take note for attachments. Dapat, sa pagdraw ng attachments, guys, dapat wala siyang support sa ibaba. Naka-floating lang. Ganito lang siya dapat sa attachments. Hindi pwede yung attachments merong support sa ibaba. Mali yun. Okay? Let's say may second panel dito sa ibaba. Mali yan. Dapat yung attachment is floating lang siya. Okay? So how to draw attachments? Actually, ito yung pinakamadaling i-draw. So hanap tayo ng example. So, ito. Sa pagdraw ng attachments, guys, we only need to use our assist line. Nothing else. Okay? So, dito, unahin muna natin draw yung top area. So, lagay ako ng assist line dito. Make sure na nakadikit. Since nakadikit yung panel, supply. Ulitin natin. So, this panel should be independent, kasi may nakikita akong support sa ibaba. So, yun. Meron na tayong nagawa na natin. Next, gawa ulit tayo ng assist line sa ibaba. Kunin natin to. Yung base. So, click lang. Guys, wag nyo i-snap Sa yung sa support, yung sa ibaba, wag nyo na i-snap. So, maglalagay ako ng assist line. Make sure nakuha yung direction. Tsaka, we will just match. Kung sablay sa tingin nyo, adjust. Ito, feeling ko mali.
Okay lang yan, naka-insert, walang problema. Ay, hindi yan, hindi pala gagana yung ulitin natin to. Sobrang haba. Top kaya. Yan, sige. So, and lastly, you just draw it like normal panel. And change the category to secondary independent. So, yun lang. Yun lang yung pag-draw ng attachment. Madali lang to i-draw. Unlike before na dati ginagawa ko, nilalagyan ko pa ng base tapos i-change category ko pa. Ito, pwede diretso. Pero this one, kailangan mo talagang i-draw as building muna para makat natin to, yung part na to. Okay? So, actually, goods na to. Ganda yung pagkakagawa ni Peter. Yan. Just submit na lang to. So, all we need to do is to just Alt-R. Oh, hindi na group. So, pag nakakuha kayo ng ganitong error, you just need to group the building for Alt-R. Check natin kung tama. So, sa pag-Alt-R, guys, check na din yung final result niya. Sa 3D mode. Ito, 3D view. So, ito yung magiging itsura niya. So, as you can see, hindi natin nakikita yung base, no? Okay lang yan. So, yung goal kasi natin is makapture lang na maayos yung wall, yung roof. So, as you can see, ito yung itsura niya. Goods na to. Pwede na siyang i-submit. So, kung mawala man yung panel, wag kayong mag-alala. Just need to press J. Make sure lang na naka-highlight, naka-on kayo, naka-on top yung mouse niyo ng target building. Tapos, pwede rin tayong submit. So, questions? So far, kuha nyo guys, hindi naman masyadong mabilis ang training. Paano po multiple image? Yes, kahit saan. Walang problema kung kahit saan nyo ilalagay. Kahit saan nyo ilalagay yung wall, walang problema. Okay yan. Paano po yung multiple image? What do you mean multiple image, dudes? Hindi ko gets. Paano mag-access ng sorry, na-close ko yung browser, sorry. So let me share my screen again. So since wala namang questions guys, tips and tricks lang ituturo ko sa inyo, no. For example, meron kayong panel na hindi maayos-ayos, especially sa mga red panels. So dito, daming nagkaka-issue dito, no. Red panels, hindi nila maayos-ayos. Guys, for some reason, kung hindi niyo siya maayos-ayos, no, paano po makita yung, siguro, sige, you just need to press F7, yan, para makaselect ka. So, again, yung explanation ko kanina, yung nasa left, wag mo nang, as much as possible, wag mo nang galawin, okay? Yung red, ito yung right, yung blue is yung left image. So dito, yung mga diskarte guys sa mga panels na ayaw maayos, okay? Mga malulupit na panels na hindi niya maayos-ayos, all you just need to do is to insert the panels. Pasok nyo lang sa loob ng building. Yan. So, red, okay lang yan. Walang problema. So, same with this one. Let's say, hindi niya siya maayos-ayos. Ganyan. Wait lang. Balik natin to. Hindi niya siya maayos-ayos. All we need to do is to insert. Insert lang yan. Okay lang yan kahit nasa labas, kahit may sobra. Tapos, group, autofix. Si autofix na lang yung bahala mag-ayos dyan.
Yung mga extra, ititrim niya lang, tapos siya, i-delete niya na lang manually. So, very, very useful guys sa mga cases na ayaw talaga maayos ng red panels. Tapos, kung hindi pa rin gumana si AutoFix, then pwede nang gamitan ng N or set constraint na tool. Para at least, yun, pwede natin siyang masnap. Kung hindi talaga, then that's the time na kailangan natin na mag-redraw. So, yun lang yung mahirap actually, yung mag-redraw from the ground up. Medyo, especially pag medyo mabagal kayo. Pero I think, dito pong mapasok sa training. Para at least, maturuan kayo kung paano. Okay, so guys, I think goods na. Questions? If you have questions, just ask. Questions? Goods na? Sa taas. Ay, hindi ko makita yung chat kasi nag-close yung software ko kanina, di ba? May attendance fill out this form. Wala attendance. Totoo ba yung rate? Yun lang. Feeling ko totoo din kasi si Sir Paul din yung may sabi, yung times 2. Pero I think pipili sila kung it depends siguro sa kuan sa work time mo or sa total output. Hindi ko lang alam. Wala pa kaming news about that So mahirap magsabi. Pwede gamitin yung F1. Yes, pwede F1, F2. Ay, pero I think yung F1, F2 sa right tool lang siya gumagana O sa right tool lang siya. Sa right view, sorry. Sa right view pala. Sa left hindi siya gumagana. Saan po gamitin yung N? Yung sa set constraint, na-explain ko na kasi kanina, Razel. Just check na lang ang documents. Same lang naman yung explanation ko doon. Teka lang. Ground na yan. Ground na to. Flat na how to check kung ground siya or building? Compare niyo yung dalawa. Dito may shadow, eto wala. This means flat yung area. Okay? Flat to. Pasend ulit ng docs. Oh, sure. Walang problema. Yan. So guys, any more questions? So if none, siguro we can adjourn, no? Pero yun, thank you for attending. Thank you for your time. And hopefully nakatulong sa train,